At this time, Christ started his ministry. He is preaching the good news of the kingdom of God. Sabi rito, and he went down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath, and they were astonished and at his teaching, for his word possessed authority. And in the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon, and cried out with a loud voice, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him. And when the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, and having done him no harm. And they were all amazed and said to one another, What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out. And reports about him went out into every place in surrounding region. And he arose and left the synagogue and entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was ill with a high fever, and they appealed to him on her behalf. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she rose and began to serve them. Verse 14, Now when the sun was setting, all those who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hand on every one of them and healed them. And demons also came out of many, crying, You are the Son of God. But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew that he was the Christ. And when it was day, he departed and went into a desolate place. And the people sought him and came to him, and would have kept him from leaving them. But he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. For I was sent for this purpose. And he was preaching in the synagogues of Judea. Tayo po'y manalangin. Ilang Ama, salamat po muli sa iyong mabuting balita about sa amin. Tunay nga na mahalaga na ang iyong mabuting balita ay maihahayag, sapagat ito ang iyong misyon ng panahon ng dito ka sa kalupaan. Gayun din, itinuro mo sa amin na kailangan namin marinig, sapagkat ito dahilan kung bakit kami ay iyong iniligtas. At ito ang iyong pagpapahayag ng aming kaligtasan na siyang aming kailangan. Patuloy mo kaming palalahanan, sapagkat kami ay madaling makalimot dahil sa mga nangyayari sa aming paligid. At gayon din bilang aming sarili na which us na madaling makalimot dahil sa corrupted pa rin ang aming katawan. Lord, maraming salamat sa patuloy mo ng pagpapahayag ng salita. Maraming salamat po, Ama. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So far, this is the time that Jesus Christ started his simula na siya ng kanyang ministry. At nakita mo, ang kanyang ginawa ay he is teaching in synagogue, and then he is nagpapalayas ng mga demonyo at nagpapagaling. So ito yung mga madaling makita natin sa story na sa mga gospel. So karamihan sa mga ganito ay sadyang ang mga tao ay nais din gawin ito. Kahit kanyang mga disipulo ng panahon na yon ay sadyang
nais din sila magmalaki sa iba dahil ginagawa nila kung ano ang ginagawa ni Kristo, tulad ng sinabi nila magpapalaya sa mga naposes at nagpapagaling sila. Pero hindi ito ang dahilan ng Kristo. Ang pinaka dahilan niya ay bawat ginagawa niya is declaring the gospel. So lahat ng ginagawa niya hindi show off. Ito lahat. Kaso problema, nakikita ng iba ay parang dahil nga nagiging sikat si Jesus Christ, ito ang ginagawa nila at tila ba na ginagaya nila ang Panginoong Kristo. Tandaan natin, there time na may lumapit kay Kristo at sinabi sa kanya, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo at nagpagaling kami ng may sakit sa iyong pangalan. Imbis na akala sila ay nag-expect ng pagpuri mula kay Kristo, na sabi niya, tumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. So, hindi automatic na dahil nagpapagaling ka at sinasabi mong napag-exercise ka ng mga, hindi pa naman ako nakasaksi ng exorcism na sa aking actual na experience, wala pa naman. Pero hindi ito ang padaramihan sa ginagawa dahil ito ay ng grandstanding lang ang nangyayari. So balik tayo, ano ba yung context bakit ginagawa ni Kristo ito sa kanyang ministry? Una, tingnan muna natin yung tatlong bagay na ipo-point out natin dito sa ating text. Kaya una, yung the authority and the power of the Word of God. Bakit nga ba necessary yung pag-preach ng gospel? Sa aking title ng aking sermon ngayon. So ito ang dahilan kung bakit kami narito mga pastor. Ang pinipreach namin dapat ay gospel. Kasi yun ang ginawa ng ating Panginoon Kristo eh. Hindi naman siya nag-preach na sabihin niya, gawin mo ito para maging maayos ang buhay mo. Hindi ganun eh. He's preaching how God will save His people. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya narito. So, ang kanyang preaching, ang kanyang word, ay may authority and power. At pangalawa, yung the liberating word of God. Yung nagpapalaya, mapagpalayang mensahe ng ating Panginoon. So, itong pangalawang ito, maraming gustong pakinggan ito, liberating, freedom. Pero pakinggan natin maigi, minsan kasi nami-misinterpret natin yung salitang freedom. Ano ba itong pagpapalaya na ito? Mamaya ay babanggitin natin. And then the necessity of the Word of God. Bakit kailangan ng salita ng Diyos? Hindi lamang sa panahon niya hanggang sa ngayon. Balikan natin ang buong series natin. So yung aking preaching, kung maalala nyo, ibinanggit ko yung political landscape ng kanilang bansa noong panahon na yon. Ano nga ba yung political landscape nila? All in all, corrupted. Meron kang emperor na praning. Tapos meron kang governor na kasing praning din niya. Ano pa kung asahan mo siya? Nag-appoint sa iyo eh. Diba? Ano pa kung asahan mo? At maging ang mga priest na dapat inaasahan ng mga Hudyo, pareho ring praning. Baga, obsessed din sila sa kanilang posisyon. Takot silang mawalan sa posisyon. Kaya, ginagawa nila lahat para manatili sila sa posisyon. Bago ba ito? Hindi. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Ginagawa nila na lahat, lalo na sa government, sa kanilang posisyon, manatili lang sa kapangyarihan. Bakit? Ano pang meron doon? Hindi naman dingit sa inyong kalaman na nangyari dito sa atin last weekends, no? Last week, no? Hindi lang weeks, itong mga panahon na buwan na nangyayari sa atin, corruption sa government. Tingnan mo naman ang kinikita nila, bilyon. Sino ba namang hindi gustuhin yun? Ganon sila at hindi pagkumapit. So anong maasahan mo? So ganon ang sitwasyon nila.
And then, yun nga, yung corrupt legacy of the fathers. Yung, di ba, yung sa panahon ng mga, sa kanila, kultura nila, bilang pag sila ay nanganak, lalo na pag lalaki, ang madalas ay pinapangalan nila sa kanilang tatay, pagiging junior, kumbaga, kaya sa kanilang lolo, para maalala yung legacy. Kaso, yung corrupted yung legacy, maging yung legacy nila ng kanilang mga ama. So that's why binanggit din nung sermon ni Pastor Nick tungkol sa mga pangalan sa deontology. Yung mga corrupted yung iba doon, karamihan doon. Pero, ang pinakadulo, hindi naging corrupt. Praise God, si Kristo. Yun ang good news doon. Corrupted lahat ng nakalista doon, pero ang pinaka-good news, yung Panginoong Kristo dumating. So, kaya nga sinabi siya, pinapangalan na siya na Son of God. Dahil nga, hindi siya pwedeng i-connect sa mga creation na corrupted. So, kakaiba siya sa lahat. And then, corrupt people of God who rejected Jesus Christ. Ang sinermon ni Pastor Roel last week, yung rejection nila kay Jesus Christ. Ito yung matindi, Dumating ang Panginoong Kristo to save these people. Pero itong people na kanyang niligtas ay nire-reject siya. Ganon, katindi ang sitwasyon. So, pag mo nakita mong ganitong bagay, it's easy to blame or to judge or judge the situation or ang iba. Madali tayo magalit sa ginagawa ng gobyerno natin corrupt. At hindi, nag-rally pa nga nung Sunday na imbis na yung lalo na sumama pa ibang simbahan na imbis na ang pagtitipon dahil ginawang banal ng Diyos, sinutos sa atin magbanal ang linggo at pagtitipon dapat dito sa simbahan. Nagtipon sila doon dahil galit sila sa corruption. Necessary. Dapat naman na magalit tayo sa corruption. Madali naman tayo dali tayong makakita ng i-blame o ipupunayin sa lalo na pagkapwa natin. Madali tayong makita ng pagpuna sa kanila. Pero ang problema, tayo mismo minsan hindi natin napapansin o dinideny natin corrupted din tayo. Yun ang problema. Kaya necessary na paalalahanan tayo every time ng salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, ang galing mong pumuna sa maliit na bahagi ng kahoy o splinter sa mata ng iyong kapatid. Pero hindi mo napapansin yung troso na sa harapan ng iyong mata. So, madali kang mag-blame, madali mong i-blame ang iba, pero minsan hindi mo napapansin, ikaw mismo, feeling mo ay hindi ka corrupt. Pero ang katotohanan, mga kapatid, nagkakasala ka rin at corrupted ka rin sa harap ng Panginoon. Praise God, pinaalalahanan tayo sa mga bagay na yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa unang bahagi, which is the authority and the power of the Lord, of the Word of God. Sabi nga rito, mula sa verse 31 hanggang 37 ng Luke chapter 4. And when he went down to Capernaum in the city of Galilee, galing siya sa Galilee, pagnatas siya ng Judea, ng Jerusalem, bababa siya, papunta siya ng nagtuturo siya sa synagogue. Tapos sabi dito, for his word possessed authority. Nakita kasi sa kanya, yung panahon na nire-reject si Jesus na patuloy siyang nagtitis sa synagogue. Anong reaction ng mga iba? Ba't ang galing niya itong magsalita ng salita ng Diyos? Diba? Yung taong to, anak ni Jose, isang karpentero. So, hindi nila di sila makapaniwala na ang husay nito sa pagsasalita ay anak ng naman ito ng isang karpintero. So, hindi talaga siya fully accepted. Bagamat nagtuturo siya. So, sa kanila, ang mahusay na magturo ay mga Pharisees.
Pero dinaig pa sila. No? Kaya nagtataka sila kung bakit kahusay. So, hindi laging tinitingnan na kanilang ng mga tao pag nagsasalita, lalo na sa panahon nila, kung sino ang tatay mo. Kasi yun ang legacy mo eh. Bilang tao, titingnan nila yung itiray sila ang father. So ganun sila judgmental yung mga tao sa panahon na yun. Pero ang kanyang salita ay possessed with authority. Pagkatapos noon, mayroong possessed na tao nandun sa synagogue. In the synagogue, nakikinig rin pala yung possessed. Nakikinig din, oh. Sabihin mo, kahit possessed yan, nakikinig din, oh. In the synagogue, there was a man who had the spirit of an unclean demon and cried out with a loud voice, "Ha! What you have to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are the Holy One of God." Yan natin, anong reaction ng unclean spirit? Pwedeng sabihin natin demon, unclean spirit, pare-pareho lang ito. Ano sabi niya? You come to destroy us. Bakit kaya nasabi ito ng demonyo? Ba't alam niya na yung Panginoon Kristo ay dumunta sa kanya para i-destroy? Ito, yung binanggit kanina sa ating Old Testament script. Yung Genesis chapter 3 verse 15. Ika natin ano mo yung sinabi doon? I will put enmity between you and the woman. Pinakausap ng Diyos ang serpent mula dun sa Garden of Eden. And between your offspring and her offspring, you shall bruise your head, and he shall bruise his heel. Ang Panginoong Kristo ang head crusher ng serpent. So, fulfilled itong pangako mula nun sa Genesis. Naalala nila. Bubuti pa yung unclean spirit kinikilala ng naalala nila ang pangako ng Diyos. Bagamat ang pangako yun ay dudurugin sila. Pero itong pinangakuan na magbe-benefit ay nire-reject nila yung serpent crusher. So tingnan mo, no? Mas matindi pa pala tayo. Yan ang mahirap. Kaya you need talaga ng Word of God. So the first point is mula sa point ito. Those who have power comes authority. Sige, next slide tayo. Tama naman yun. Sa panahon natin, di ba, sino may kapangyarihan, siya yung may otoridad. Those who have authority has power over you. Tama naman yun. So, ang tanong, sino ang authority sa atin? Sarili ba natin? Sometimes you do that. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko gusto ko. My body, my choice. Sabi mo, authority ka sa sarili mo. Kaya ang ganda ng prayer kanina eh. Save us from ourselves. Totoo yun. Kailangan natin pag-pray talaga yun. To save us ourselves. Tandaan natin, corrupted pa rin tayo. So, what have God paalala sa atin? In the authority and the power of the Word of God. Na mas mahigit sa kapangyarihan mas, sabi mo. Tandaan natin kung sino ang isang nag-offer ng kapangyarihan and authority. Balikan natin yung sa temptation of Christ. In-offer ni Satan yung authority and power kay Christ. Pero ang kapalit, lumuhod ka muna sa akin. Ano sabi ni Christ? Wala kang ibang Diyos, wala kang ibang luluharan, wala kang ibang ituturing na Diyos kundi ang Ama natin na sa langit. So bagamat sa panahon na ito, tandaan natin,
Sino may hawak ng kapangyarihan? Sino may hawak ng authority sa panahon natin? Those who has power and money. So, feeling nila sila yung nasa taas. Pero, ito ay deception lamang na ni Satan para sa kanila. Pagkamat hawak nila yung kapangyarihan nila, actually, hindi sila ang authority. They are under the power of Satan. Kaya sila ay na-deceive. So this is how Christ siya ay nagtagumpay na i-resist ang bagay na ito. Na tayo ang hindi nakaresist. Diba, inoferan siya. Tingnan mo yung kahayaan na ito. Ibibigay ko sa iyo lahat ng authority diyan. Pero lumuhod ka lang sa harap ko. Yun ang katotohanan para sa atin. So praise God, ang Panginoong Kristo natin ay hindi bumigay sa offer na yun ni Satan. Kung tutusin, wala naman talagang authority si Satan eh. Deception yun eh. Kunwari bibigay siya ng authority sa iyo. Wala naman siya talagang kapangyarihan eh. So, deceiver lang talaga siya. Lahat na yun, deception niya. Tayo kumakalat lang talaga sa deception niya. So, praise God, meron tayong Panginoong Kristo na hindi na-deceive, hindi nadaya ni Satanas. We are once under the power and authority of Satan because of sin. And we were once possessed. Possessed din pa ka mo. Tingnan mo yung, pagmasdan mo yung katabi mo. Hindi, tingnan mo lang. Sisbayan mo lang. Pinalaya ka na ng Panginoong Kristo. Dati possessed ka. Baga hawak ka ng kasalanan. Pinalaya ka ng Panginoong Kristo. So ito yung dahilan kung bakit siya nagpalaya nagpaalis ng demonyo sa isang katawan ng tao. To parang i-relay ang message na ito ang gagawin ng Panginoon. Palalayain tayo sa possession ni Satan o ng sin. So, hindi basta-basta lang pagpalaya ay isang show-off ng kapangyarihan. Bagamat may kapangyarihan na ang ating Panginoon. But, in this time, ang message niya ay pagpapalaya sa atin mula sa paghawak ng kasalanan ng Satanas sa ating buhay. So, tandaan natin, ganun po yun. So, may nangyayari mang pagpalayas ng demonyo, hindi pa ako naka-actual na nakasaksi. Pero tandaan natin, ang original niyan, ang pinagmulan niyan, ang mensahe niyan, ay tayo ay pinalaya mula sa pagkakaalipin sa atin ni Satanas. Yun ang mensahe ng Panginoon na parating na sa tao sa kanyang ililigtas. His people amazed with his word, but his enemy feared him. Yun ang kaibahan ng reaction. Those his people ay tuwing nagsasalita siya ay namamanghak sa kanyang salita. Ngunit ang parehong silang nakikinig, tandaan natin na yung mga tao nakikinig, pati yung demonyo nakikinig, pero iba yung reaction. Magkaiba lang yung reaction. Yung kalaban, natatakot sa salita ng Diyos. So, saan ka dun? Takot ka ba sa salita ng Diyos? O namamangha ka sa Kanya? So yun lang naman yun. So, importante na marinig natin ang salita ng Diyos. Sapagat ito ay may authority and power. Only the Son of God has the true authority and power. Tandaan natin, yung offer ni Satanas kay Jesus Christ is ang deception. Wala talaga siyang authority o kapangyarihan. And actually, ang meron lamang ang tunay ang anak ng Diyos. He is the Son of God. Kaya binanggit din dito sa Luke chapter 4 verse 41, demon also came out many crying, "You are the Son of God." So ito yung dahilan kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat siya lamang may authority at hindi sila nagtagumpay laban sa Satanas.
Hindi nagtagumpay yung misyon ni Satanas sa ating Panginoong Kristo. And ang pangalawa, the liberating Word of God. Luke chapter 4, verse 38 and 39. Sabi dito, and he rose and left the synagogue and entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was ill with high fever, and they appealed to him on her behalf. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she rose and began to serve them. Tingnan mo yung miraculous healing ng ating Panginoon. Pag tayo nagpe-pray, we are praying for the sickness, yung sakit na meron tayo. Lahat naman tayo nais yan. Totoo naman yun, meron namang miraculous healing, pero yung mensahe ni Kristo ang importante rito, hindi lamang yung pagpapagaling ng sakit. Actually, lahat tayo may sakit. Feeling natin minsan healthy tayo. Wala na akong kailangan. I'm good. No, we are all sick. The miraculous healing is not about for show. Tandaan natin, hindi po pagpapasikat ito. Saan ito ginanap yung healing ni Jesus Christ? Sa loob ng bahay. So, private. But liberation from our sickness so that we can freely serve God and others. Tingnan mo yung naging reaction nung pinagaling niya. Biglang malakas agad, tapos nag-serve. So, hindi natural sa atin, di ba, pag gumaling tayo, hindi naman agad tayo ay malakas. Hihina pa tayo eh. Mga ilang araw pa yun bago tayo maka-fully recover talaga. So, ito bigla na, parang biglang bumangon, tapos nag-serve. So, bakit ginamit yung salitang, yung sickness niya as high fever lang? Hindi ba yung merong ketong something na hindi importante kung anong klase ng sakit yun. Isang mensahe rito, lahat tayo may sickness. And Christ healed us. Why He healed us? To serve Him and others. Ito naman originally talaga na nakadesign sa atin, di ba? To loving one another. So that's why, ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagsiserve. Hindi tayo nagsiserve dahil malakas tayo. Hindi tayo nagsiserve dahil meron tayong kakayahan. We already designed to serve God and others. At doon tayo inalis sa kalagayan na tila ba feeling natin, hindi ako makapag-serve dahil wala akong kakayahan. Hindi. We are serving in gratitude to what Christ has done for us. We truly serve God and others. Kita mo yung naging reaction ng mother-in-law ni Simon dahil sa pasalamat niya, pinagaling siya. He served them. So, kakaiba ito. Tandaan natin, meron siyang pinagaling na may ketong, 10. Ilan lang yung bumalik sa kanya? Isa lang. So, ang natural ng tao, ingrato. Magaling na siya eh. Feeling na okay na. Malaya na sila, tuwang-tuwa na sila. Hindi man lang sila nagpasalamat sa Panginoon. Isa lang yung nagpasalamat. Bumalik. Yung pinagaling niyang bulag, anong naging reaction? Nung makakita ba siya, tuwang-tuwa siya, umalis na siya, gusto niya pumunta sa inyo gusto? Hindi. Sumama siya kay Kristo. So this is how healing, truly healing is. That we serve God and one another. Kasi yun ang hindi natural sa atin, yung serving God at yung serving one another. We always serving ourselves. Kaya po, balik tayo sa panalangin kanina. Save us from ourselves. So this is our sickness. We are so much in love with ourselves at hindi natin makikita kung paano tayo mag-serve sa iba. So, how we serve? In gratitude to what Christ has done for us. And thirdly, the necessity of the Word of God. But kailangan, sabi nga rito sa verse 42, 44, when it was day, he departed and went to a desolate place. Madalas ginagawa ni Kristo ito eh. Maalis siya tapos pupunta siya para mag-isa siya, para manalangin. And people sought him and came to him. Sinahanap siya ng mga tao.
lalo na yung mga pinagaling niya, and who would have kept him from leaving them. Ano ginawa ni Kristo? But he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. So hindi siya dahil ba tuwan-tuwa yung mga tao sa kanya, pwede na siyang mag-settle doon dahil marami na siyang supporter din. Kailangan niya pumunta pa rin at umalis pagkat ito ang kanyang kailangan gawin, to preach the gospel of the kingdom of God. And he was preaching in the synagogues of Judea. So ito ang ginawa ng Panginoon. Tandaan natin, ang priority ng ating Panginoon is to preach the gospel ng panahon ng kanyang ministry. So, importante yung preaching of the Word of God, lalo na yung gospel. So, pag nasa sa pulpito at sa simbahan, pag hindi napipreach ang gospel, yun ang problema. Kasi, mismo ang pinaka-model ng ating pagtuturo ay si Kristo. Ano ang importante sa Kanya? I must preach the good news of the kingdom of God. We as well, kaming mga pastor, itong dahilan kung bakit kami nag-preach. We make sure na we are not preach, na hindi kami mag-preach other than the gospel. Kasi ito ang tinuro ng aming Panginoon si Kristo. The necessity of the preaching of the gospel, the good news of the kingdom of God, against the kingdom of this world. Bakit? Yun ang nag-prevail sa panahon natin. This is about against the paglalabanan ng kingdom of God in the kingdom of this world. Tandaan natin sa huling panahon, ang mananaig ay yung kingdom ng ating Diyos. In this kingdom of God ay magbabow down sa Kanya. And praise God sa Kanyang ginagawa niya. Sapagkat kung titingnan natin ang panahon natin, hindi lamang yung ating government ang ating kinainisan. We have also some fear. Meron din tayong anxiety o mga alalahanin. Ilang beses na lumipas, katabing-katabi lang natin. Kaya Philippine Trench. Pag yun ang gumalaw, naku, patay. Malakas yun. Yun yung tinatawag ng the big one. So yung mga expert ay nagwa-warning din na naggagalawan na yung mga ganyang plates. So, anytime, pwedeng gumalaw na big time yung Philippine Trench. So, paghandaan natin yun. Yun lang naman ang pwede natin magawa. Mapipigilan ba natin yun? Hindi. So, what we can do? This is why we need to hear the preaching of the gospel. Ito lang pwedeng mag-comfort sa atin. Whatever happens, isid sa atin yung pangamba na yun, alalahanin na yan. And to find comfort and hope, walang iba kundi sa kanyang salita. The necessity of His word that we are not only living by the bread, but with His word. Kasi ito yung bagay na isa sa pinag-aaralan natin. Paano yung buhay natin? Paano tayo mabubuhay? Totoo naman, tayo, para manatili tayong buhay, kailangan natin kumain. Totoo naman, sinabi ng Panginoon yan. Pero, kung meron tayong Biblia dyan, pumunta po kayo sa Luke chapter 4, verse 3 hanggang 4. Sabi dyan, the devil said, the devil na naman kausap niya rito, to him, if you are the Son of God, every word come out from His mouth. Wala namang sinulat dito, pero sa ibang verse, ang gusto niya sabihin, yung salita ng Diyos, ang nagbibigay buhay sa atin, hindi lang yung pagkain. So dati tayo, namumuhay lang tayo ayon sa ating gusto. Makain tayo, maya-maya, magugutom, kakain ulit tayo. Ganun ang maging cycle ng buhay natin. Pero yung kanyang alok na word class, life. Alala niyo yung isang Samaritan woman, anong in-offer ni Christ sa kanya? Umiigib ka dyan, kukuha ka ng tubig inom, mauuhaw ka, kukuha
kuha ko ulit. Ito ang sa akin, i-offer kong tubig, hindi ka na mauuhaw pag ininom mo ito. There's something, this word, against, yung ino-offer ng word ito, pagkain lamang, pero magugutom ka, kaya kailangan mo kumain. Pero sa atin ng Panginoon, ang ino-offer ko is something na hindi mo na kailangan mag-effort pa o something na hindi mo na maghihirap ka pa para lang makuha yan. Ito, free na ito at forever pa. So, yun ang ino-offer ng Panginoon. At nakakapagtaka ba, iba ay nire-reject pa rin. The feeling nila na mas maigi pa yun. Yun ang dahilan kung bakit mayroon talagang magre-reject at mayroon talagang tumatanggap. So necessarily na marinig natin yung salita, bakit mayroon ganito pangyayari. It's necessity that the Word of God are not only living by the bread alone, but with His Word. In order us to live, it was necessary for Him to die. Ito ang isang katotohanan. Para lamang tayo mabuhay, it was necessary for Him to die. And that is the good news. Yung kamatayan niya ang nagbigay buhay sa atin. Yung kamatayan niya ang nagpalaya sa atin mula sa grip ng kasalanan at ng grip ni Satan sa atin. Yung sumpa na inatang sa atin dahil sa kasalanan. It was necessary. So, ito ang naging buhay ng ating Panginoon. Tayo, inofferan niya ng buhay. Pero ang kapalit nun, ang kanyang buhay niya mismo. His life. So, paano tayo minahal ng Panginoon? Ganito tayo kamahal ng ating Panginoon. And just in order us to live, it was necessary for Him to die. Patagi nating tatandaan na yan. In conclusion, mga kapatid, it is necessary for us to continue to hear the gospel of the kingdom of God, to remind us that it is for us and liberated us from His slavery by dying on the cross. It was necessary for Him to die just for us to have life and resurrected so that we will have an everlasting life with Him. And that is the good news.